Nag-viral ang estudyanteng ito dahil sa kanyang dinuduyan na bata habang siya ay nag-aaral. Sino nga ba siya? At taga saan ito? Isang tahimik na sityo sa kabundukan ng Davao del Norte. Matatagpuan ang Sitio Langilan. Tahimik at payapang namumuhay ang mga katutubo. Mayroong paaralan, subalit walang tindahan. Ang kanilang pamumuhay ay nakadepende sa kabundukan. Walang mga modernong kagamitan. Ang lahat ay pantay-pantay. Kaya't sabik na sabik silang lahat sa panonood ng telebisyon na noon ay dekadang taon na natin nasaksihan. Mga panahong tayo ay mga bata pa, pero sa kanila, bago pa lamang nilang nasisimulan. At sa pagbabago ng ating mundo ay kailangan na rin nilang makasabay. Kaya malaking tulong ang mga guro na umaakyat dito para makapagbigay ng edukasyon sa mga kabataang katutubo ng Sitio Langilan. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap dito sa kanilang sityo, ang edukasyon ang kanilang naging takbuhan. Dahil dito ay nagkaroon na ng pag-asa ang mga kabataang naririto, tulad na lamang ng isang batang ina na aming nakilala. Bago mag-umpisa ang kanyang klase, ay dala-dala niya na ang duyan ng kanyang anak sa kanilang classroom. Kakabit ito ng kanyang mga kaklase para ilagay niya dito ang kanyang anak na kasama niya sa kanyang pag-aaral. Siya si Mirta, 16 na taong gulang na. Maaga siyang nakapag-asawa. Nagkaroon na siya ng isang anak na siya niyang inaalagaan habang siya ay nasa sa paaralan. Isang inspirasyon para sa mga batang katutubo at sa lahat ng mga naging inang bata pa. Importante pa rin ang edukasyon. Tulad ng ginagawa ni Mirta. Grade 2 na siya ngayon. At hindi lamang si Mirta, marami pa ng mga taga-sityo rito ang may mga asawa na nag-aaral. Dahil yan sa mga guro na nagmulat sa kanila ng edukasyon. Sa sobrang pagmamahal ng mga guro sa kanila, kahit linggo na ipapahinga ng mga guro at gabi, nagtuturo ito sa kanila sa kagustuhan ng mga katutubo na sila ay matuto. Katulad ni Mirta, na ang tanging pangarap ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Batang ina. Pero bakit nga ba siya maagang nakapag-asawa? Ano ang nagtulak sa kanya? At anong buhay ang nag-aantay sa kanya? Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. So yan mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. So ito po si, ano ang pangalan mo, Day? Si Mirta, si Mirta. Merta? Siya po si Merta. Siya po yung bata na pumapasok po siya pero kasama niya yung anak niya habang siya po ay nag-aaral. Pila edad ka na? 7, sir. Pila edad ka na? 7 na, sir.
7. Hindi. Pilay imong edad karon? City anyos? Hindi. 7 na sir, 7. Grade 7. Grade 7. Ang edad nimo, Pilang edad taon to? 8. Ha? 8. oh, ayun, hindi niya alam kung yung edad niya. Pero bata pa po ito. Si Mirta po ay grade 2 pa lamang. Dahil late na nga po siya nakapag-aral mula nang magkaroon ng paaralan dito sa kanilang sityo. At ang katotohanan sa kanyang edad, 16 anyos na po si Mirta. So, ano siya, arranged marriage yung boya. Okay. 16 ka na. 16 years old? Okay. Pila edad ka nagminyo? 10 pa na sir. 10 years old. So, ano siya, arranged marriage yung boya. Naboya ba? Inbutan ka. Okay. Sige. Ilan na anak mo? Isa na sir. Isa. Okay, iyon yung kanyang inaalagaan. Ang iyong, pila edad ng iyong bana? Wa ko'y kabalo sir. O hindi niya alam kung ilan ang edad ng kanyang asawa. Yung nakita po natin dito kanina. Okay. Ilan kayong magkakapatid? Pila imong mga igsuon? Kaya pata di bekari ko nakasawa. Kaharik ko. Di na mo ka magsuon. Ilan yung tanan? Nalay maribya. Aw sop at padkarik ko. Hop at na sir. Upat na. 4. Okay. Bakit maaga kang nag-asawa? Mata, may anak ko na asawa. Unsa sir? Mat, may anak ko na asawa. Di na ako mabalo sir. Anong sa'yo ka nagminyo ba? Anong nagminyo pagdali? Nag-uyab na sir. 10 years old, nag-uyab ka na? Hmm. Anong 10 years? 10 anyos pa lang ka na anak kay uyab. Yes sir. Eh, wala mo giboya. Wala ka gipugos sa imong mama o papa nga Wala. paminyo. Ikaw mo gusto magminyo jud. Pila edad ka nagkaanak? Kasi ako pinapatag kay dad ko na kan anak ako to. Hindi niya alam. Ha? 13. 13. Nag-anak. Okay. 13 anyos daw po siya nang siya ay magkaanak. Yes. Pila edad na imong anak, Karol? Kaya na twins ito. Pila edad? Bata, pila edad? Pila na edad sa bata karon? Wala pa isang taon. Wala pang 1 taon. So, hindi siya 13 anyos nagkaanak. 15. 15 siya nagkaanak. Okay. So, nag-aaral siya, nag-eskwela ka. Anong pangarap mo? Ano yung pangandoy nimo? Unsay mong pangandoy? Mag-eskwela ko na sir. Pag makahuman ka eskwela, unsa nga trabaho imong gusto? Maestra ba, pulis? Magmaestra na sir. Magmaestra. Okay. Bakit nag-decide ka na mag-aral? Ngano man nga nagdesisyon man ka nga mo eskwela? Magusto na ako mag-eskwela sir. Kay Magbut na das imong bana. Magpa-eskwela na. gusto niya daw mag-aral. Tapos yung husband niya rin yung pinayagan siya rin. Pinayagan kang mag-aral. Okay. Dito kayo nakatira. Dito man napuyo. Dito. Diri mo nagpuyo. Diri na Yung sir. kaning balay. Wala kayong sariling balay. Wala. Kayong mag-asawa, wala pa. Wala. So, kasama mo dito yung pamilya. Dumanatanan ka mo, kinayano kay.
Wala. Okay. So makikita nyo po dito sa likodan natin, nandito po yung mga pamilya nila. Lahat? Lahat ba yan kamag-anak nyo? Dito sa kuan taga baka sir. Parang boarding house to. Murag kini dili jud ninyo balay gipapuyo lang mo Dili na sir. sa eskwelahan eh. Nango nila iba ito bahay yang sa hindi ito para sa estudyante po. Kamu raman po ita balay sir kay gusto namin ang kining balay para sa mga estudyante ng po. Ano Okay. limit pa. Wala pang sariling bahay si Merlita at ang kanyang asawa. Ang tinutuluyan nila ay isang dormitoryo na tuluyan ng lahat ng mga estudyanteng nag-aaral mula pa sa sitio Tagabaka. At naipatayo ang tuluyang ito sa tulong ni Sir Mark at ng kanyang mga sponsor na nagtulong-tulong para nang sa ganon ang mga taga-sitio Kabaka ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Kamusta ang buhay? Kamusta ang buhay niyo? Kamusta ang inyong kinabuhi diri? Warta, kamusta man? Okay ra sir. Ang pagkain nyo? Kamo tira atong kanon sir. Kamuti. So yung mga kababayan, napakabata niya po. Ngayon, 16 na daw siya. At sinabi rin niya sa amin na siya ay nagdadalang tao. Buntis ka? Yes sir. Pila ka buwan na? Wala pa bulan sir. Nano nag-anak ka ulit? Ha? Ikaduha na yan. Yes sir. Oh. Nano nag-anak ka ulit? Kay gamay pa imong anak. Ano daw nagpabuntis daw kag usab nga gamay pa man daw imong bata. Magusto ko daw duwas imong anak sir. Gusto mo nga duha inyong anak. Gusto daw nila dahil dalawa anak. Kaya lang, napakabata mo pa. 16 anyos, pero pagdating na 17, dalawa na anak niya. Dapat ano ulit pangalan mo? Mirta sir. Merta, dapat ang iyong pagbubuntis ay limitahan. Dapat nagpa-family planning. Kasi paano pagka nag-aaral ka, buntis ka, mahirapan ka mag-school. Tsaka mas lisod ang kinabuhi pag duha ang anak na daghan. Translate mo lang. Dapat para makapat kuha anak para sa lisod ka kuha do anak tapos kunto saka sa anak no disak pada sa makantuig tapos doon naman nakabaras ka na di ba? So samot og lisod ka kinabuhi pag katimuhan ang mga anak niya. So dapat suman-suman from yung darok anak niya samot og lisod. Nangyari ito kay Merta dahil sa kanilang tradisyon ng mga katutubo. Pero bagamat ganon ay nag-aaral naman si Merta at pinaalalahanan din namin siya na ang kahalagahan ng edukasyon ay tunay na mahalaga kaysa sa maagang pag-aasawa. Ganon din ang pagpapaalaala na napaka-importanting maintindihan niya ang family planning. Ka nang magbasa. Kabalo ka na mag-read? Mabalo na ko sir. Kabalo na. Okay. O, ano yung favorite subject mo? Nasa kaganahan na subject ba? Filipino, English, Math, Science? Sa Tagalog na sir. Tagalog. Filipino. Sir. Oh, so dapat makaintindi ka na ng Pilipino. No? O sige nga, try nga natin. Anong Tagalog ng iring? Anong Tagalog ng iring?
Ang Tagalog ng iring ay pusa. Pusa. Ay, sir. Oh. Ang Tagalog ng iro, Di na ako mabalo, sir. yun, hindi niya na alam. Okay. So kasi po mga kababayan, yung language talaga nila dito is yung, kumbaga yung kanilang sariling lingwahe. So medyo hirap sila sa Bisaya, lalo na sa Tagalog. Kasi ito pong lugar po nila ay matagal din ito bago napasok po ng mga Bisaya. At bago pa nagkaroon ng paaralan dito. Bago-bago lang po yung kanilang school. At mapalad sila dahil meron na po silang eskwelahan dito na kanilang pinapasukan at yung mga bata ay nakakapag-aral. Problema lang ay di yung pagkain nila sa araw-araw. Pero malaking tulong po dahil sa pamamagitan po nila Sir Mark ay itong tinutuluyan po nila na ito ay para sa mga estudyante sa tulong din po ng mga nag-sponsor para gawa itong tahanan po nila. Dahil sila po, galing pa sila, taga-asa mo sa una? Taga-baka na, sir. Ha? Taga-baka, sir. Taga-Baka. Okay, doon kasi walang school. From here, maglalakad pa sila ng 5 oras. 4 hanggang 5 oras. Kung depende po sa lakad, malayo. Kaya dito sila nag-aaral para mas malapit po yung kanilang paaralan. Pero ano ang hanap buhay ng iyong asawa? Tak panginabuhi at asawa, no? Og po, sir, og tarbaho. Yak kanami. Trabaho to, Hamoy. tanim ng palay. Ano pa? Unsa pa? Di na ako kasabot, sir. Unsa pa ilain nga trabaho sa mga asawa? Magkuha sa kuan, sir. Magpangagot sila sa abaka, sir. Mga po baka. So, nangahagot ng abaka. Okay. Dito po sa lugar po nila, wala po ditong tindahan. Walang sari-sari store, kundi ang nagdadala lamang din yung mga guro para kahit paano mayroon silang betchin, asin. Kaya yung pera sa kanila dito, kapag mayroon silang 100 pesos, parang iba na yung, baga parang mayaman na, parang ganon. May pera eh. Dito sa lugar nila, talagang hindi magagamit ang pera kung hindi ka lalakad ng papalayo dun sa nilakad namin na 2 oras para makabili ka sa tindahan. Merta, na may kuan sapi. Wala, sir. Wala. Di ba wala silang pera? Okay. Magkakapera lang yan kung ang asawa niya ay may kinita sa pag-aabaka. Pero matagal yun. Okay. Merta, mag-aral kang mabuti. Ha? Para pag nahuman ka, kahit makatapos ka ng high school, mayroon kang mararating na trabaho. No? Kaya lang, ang worried ko sa kanya, yung pag-aaral niya kasi kapag may anak siya, katulad ngayon, buntis siya. Buntis na ulit siya. So, maapektuhan ang iyong pag-aaral. Kaya, dapat hindi ka muna susunod ha. Tama na yung pag-anak. Nanga ni Sir Paul, no? Pag focus ka tapag eskwela, no? Kinahanglan na pag katuman ka pangandoy, no? Kaya mo kan maestra. Eskwela kag tarong. Tapos, hinaot na ko nun nagtimuan kasi sa buntis na kong tao. So, tama na ng duha. So, para kasiguruhan na human ka takon kung pag-eskwela. So, kapag paku-impos ka na dag-eskwela, kaabot no, na kay marating, makaingon ka sa mong sarili na, kuha ba kasi ka sa arang-arang ka kaimtang kay sa kunto. Lisod, gyud ka kaimtang kuntong panahon. So, kapag pakiubos kang eskwela, doon katagamtaman, no, mapya ka kaimtang. Siya ang naging asawa ni Merta na ngayon ay 29 anyos na.
Good ka, kuya. Ano pangalan mo, kuya? Edek. Ha? Edek. Edik. Ilang taong ka na? Ha? Ilang edad mo? Kuan. 29. 29. Oh. Okay. Sabi niya kasi ay 10 years old pa lang 10 years old pa lang nag-asawa na siya. Okay. Pila edad ka nung nag-minyo kayo? Kini nga kung bana. Oo. Murag kuan pa sir. 13 pa. Oh. Yung asawa. Sabi niya 10 anyos daw siya. Mm. 10 anyos siya nagminyo mo. Tapos 13 nang ano? Wala pa. Wala Murag, pa. Nag-ipon na abo- mo. Oh. So ilan taong ka nun? Ha? Pila edad ka nang nagminyo ka? Ako? Oo. Mga 20 size. Hindi nila talaga naiintindihan. Gawa ng yun nga. Hindi nila alam ang edad nila. Kasi sabi niya, karon pila edad ka? 29? 29. Kung 29 ka ngayon, iles natin yung like for example 10 siya, 'di ba? So 19 anyos ka nagminyo. Mm. Okay? So buntis siya karon. Buntis. Dili pa sir. Wala. Sabi niya buntis daw siya. Siyok raman sir. Wala pa na buntis ron. Dili ka pa daw buntis. Buntis mo dili. Buntis daw siya eh. Ambot siguro ito. At sa pagkakataong ito ay hindi pala niya alam na buntis na ulit ang kanyang asawa. Ambot siguro ito. Di na siguro siya di ka na dinugo dahil pila ka bulan na. Isa lang sir. Isang buwan nang wala. Mm. Buntis siya. Ay, oo, buntis nga. Malakas yung ano dito. Hmm. Yan. No? Malakas yung pintig niya dito eh. Ayun oh. Nako. Eh, buntis ulit ang iyong asawa. Dapat, after nyan, manganak siya, tama na. Ha? Mm. May lisod ang buhay. No? Anong kinabuhi mo dito? Anong kinabuhi mo dito? Pangwarta. Pangwarta ni mo. Wala sir, kuan ra. Aba karangalas. Anong panginabuyan? Mo ibera ra sa kuan taksi. Dito sa Lasang ba? Lisod among panginabuyan re sa bukid. Kaya mo lain nga pangwartan re sir. Aba karangalas among pangwartan. Oh, Okay. mag-uta. Wala kayong sariling balay. Ha? Na may balay, wala. Wala pa sir kay kamera mo tong gibuhi anang mga bata dere kay layo ra mo among lugar dito sa kuan Tagabaka. Pero musunod lang maipon ra mo dito sa kuan. Sa lilipatan na Oo. eskwelahan. Mm. Okay. Buti sinusuportahan mo siya na mag-aral. Mayo kay imong gisugtan ba nga mo eskwela siya? O gani sir. Ako kay kining akong bana nga bata pa. Nag-ingon ko sa nga total bata pa ka. Sige padayon sa mo eskwela. Kay akong wa mo ko'y pugong. Bisag asa mo kuan eskwela kung mabalin dito sa kuan maniki. Ni tungad ingon ayaw mo adto kay bata man siya. Na ang iyang papa niya nagpugong silang iyang anak kay basta native kung makamingi na kung anak pang bata di na siya palaagon sir. Pero ako ra mo buot nga iyang bana nga gusto unta nga kining akong bana nako nga gusto gid nga mag-eskwela. Nag-ingon ko sa sige mag-eskwela ta ka. Wa na akong pugong kay total bata pa ka pero ang bata ray mong ampingon kay
Kung gusto ka mo eskwela ka. Pero ako, magsiporta ko sa imo. Balag lisod atong pangwarta dito sa atong lugar basta magsiporta ko sa imo sa pagkaon, sir. Kana ra akong kuan. Di na akong pugong dili nga parehas ang laki nga gamay pa ang bana nga mapugong di gid po eskwelahan. Pero ako, sige, bisag mo lampos pa, sir. Pasalamat ko mo lampos pa akong bana basta maka-eskwela ng bataan na. Okay. Translate mo, Day. Ang sabi niya, Day, na kahit yung magulang daw ni yung babae, yung asawa niya, ayaw pumayag na paaralin siya. Pero siya daw, gusto niya na paaralin yung kanyang asawa kahit kasi bata pa daw, sayang daw. Kaya, gusto rin naman daw na mag-aral ng kanyang asawa kaya hindi niya pipigilan, susuportahan niya. Basta yung ano lang, yung anak nila alagaan lang din. Kahit daw malipat yung school na doon, kahit pupunta sila doon, susunod sila doon sila titira, okay lang daw sa kanya kasi susuportahan niya yung kanyang asawa sa pag-aaral. Yun yung ano niya, Day, sabi niya. Salamat, kuya. Pinag-aaral mo yung asawa mo kahit na mahirap ang buhay, kahit na may anak na kayo. Pero yun nga yung payo ko lang, wag nang dagdagan kasi buntis na naman siya. No? Okay? Sige. Pakita lang natin. Patingin nga ako dahil nung kuan mo, notebook. Look, Notebook ako kay mo? kaning Tingnan natin ang kanyang notebook. lapis ba? Oh, nag-aaral talaga siya. Ito, isa pa eh. Ang pangalan niya pala ay Merita Panamo. Okay. Grade 7 na siya eh. Sige nga, basahin mo nga itong sinulat mo. Hindi na mabasa. Ah? Pero grade 7 ka na ha? Hindi mo mabasa? Ah? Anong grade ka na? Ah, grade 2. Grade 2 pa, sir. Grade 2 pa pala siya. Hindi pala grade 7. Okay. O, ang basa dyan ay paumanhin. Diba? Sorry. Yan. Kaya pala. Pang high school dito. Oo. So, bago pa lamang. Kasi sabi niya kanina grade 7. So, hindi pa. Wala pang high school dito. So, grade 2 ka pa lang pala. Kaya, bago pa lamang siyang nag-eskwela. Bago niya pa lamang Grade 2 natututunan pa, yung grade mga 1 pa daw. bagay-bagay na dapat niyang matutunan. No? Okay. Meron lang akong ihatag na tulong para sa inyo, ha? Okay. Okay? So, para kahit paano alam kong kayong dalawa ay talagang walang pera, di ba? Walang magamit para sa yung pang-araw-araw na kasi pumapasok siya. Siyempre, kailangan ng proper hygiene, ganyan. Kailangan din niya ng pagkain pag darating dito. Yung pagkain na para wala siyang gutom, di ba? Okay? So, meron akong ihahatag sa inyo. Okay? Okay. So, ito po mga kababayan ay bibigay natin. Galing po ito sa mga nanonood sa atin. Yung bagang di nag-skip ng ads, yung kinikita natin sa YouTube kahit paano may tutulong po natin sa kanila. Okay? Sige. Okay, tatanungin ko lang siya kung alam mo magkano to? Kuya, ikaw. Alam mo magkano to? Pila ni? 100. 100. Ikaw? 100. O, tanungin kita. Kini, pila to? 1,000, sir. Ayun. So, yung asawa niya ang nakakain. Ikaw ba ay nakapag-aral? Ha? Nakapag-eskwela mo? Nag-eskwela ko guna, sir, pero grade 1 ra. Nakaundang ko. Pero,
kabalo ka na magbasa. Ha? Kabalo ka magbasa. Hindi ako mabalo, sir. Hindi. Pero at least kahit paano may alam ka, no? Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ito ay 5,000. Ha? 5,000. Okay? So, gagamitin ninyo, bahala kayo. Ha? Okay? Unity. Okay? Itago nyo, ha? Merlita, mag-eskwela ka og tarong. Ha? Nakatuwa. Sa kanyang asawa binigay. Okay. Mag-aaral kang mabuti. Ha? Para mahuman. Tapos, stop na da ikaw. Dahil wala kayong family planning, wala kayong protection dito. Mag-self-protection na lang para after niyang mga anak, di na madagdagan ulit ang bata. Sir. Ha? Okay? Sabi mo. Dagan salamat sa paghatag nimo sa amo, sir, kay ang akong bana giyatagan nimo 5,000. Salamat dako salamat namo sa imo tanan lokabok, sir. Kana ra akong istorya nako. Salamat kayo. Sige. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kababayan. Siya po si Merlita. God bless po sa inyo. Mainit ang panahon.